bukas ng panibago po nating aralin dito po sa Bible. At ito lamang po ay 5 chapters. Sinulat po ito ni Santiago o ni James. At kung titignan natin sa Bible, meron pong 4 na James. Isa po doon si James, sinasabi po doon na anak po ni Zebedee at brother nitong si Apostle John. Yun po yung isang James. Yung isa naman po na Santiago ay sinasabi po na anak siya ni Alfeo or ni Alphaeus na sinasabi po ng ilan na kapatid ni Matthew or ni Levi, no? Kasi binabanggit po doon sa Mark, At yung isa ring na James ay yung brother po ni Jesus, no? Yung half brother ni Jesus na anak po ni Mary. At yung pang-apat po na James ay yung James na sinasabi po sa Mark 15:40 na anak din ni Mary, ibang Mary, pero kapatid po siya ni Jose or ni Joseph or ni Joseph. So may 4 po na James na binabanggit po yung Bible. At kung sino man po yung author po ng papag-aralan po natin na ito, ay sinasabi po ng karamihan na malapit ang James na half brother po ng ating pong Panginoong Jesus ay mas malapit na siya po yung sumulat, di ba, ng libro po na ito. Kasi yung si James the Less, di ba, alam po natin na marami pong mga reasons, no? Namatay po kasi ito nung maaga, di ba, yung mga ganon. Tapos wala ring ibang mga records pagdating sa iba pang mga James na sila po ay nakilala, di ba, sa kanila pong pagme-minister. Unlike dito po sa half brother ni Jesus na si James, na binabanggit po doon po sa Acts na naging leader po siya ng Jerusalem church. At mapapag-aralan po natin ulit iyon pag dating po ulit natin sa pagbalik po natin ulit, 'di ba, sa New Testament, no? Especially doon po sa mga pinaka first part, 'di ba, ng New Testament. At kung titignan natin yung book po na ito, bali 5 chapters lang po siya, pero punong-puno po ng punong-puno po ng mga katuruan, mga mahalagang mga katuruan, punong-puno po ng theology, 'di ba, na talagang alam mo yun, makakakitaan mo siya, 'di ba, ng karunungan, katalinuhan. Kasi napaka-concise lang ng pagkakasulat niya, 'di ba, dito po sa kanya pong letter. Pero punong-puno po, no, ng mga mahalaga pong mga bagay na dapat pong malaman ng mga tao na kanya pong sinulatan. Si Pablo ay maayos din siyang sumulat, 'di ba? Magaling din po siyang sumulat. Pero ang pagkakaiba po nila, 'di ba, kay Paul, si Paul kasi nagbi-bring out siya ng issue. 'Di ba? Tapos tinatakil niya yung issue, pinapaliwanag niya yung issue, nagko-quote siya sa sa Bible, 'di ba? Especially sa Old Testament, ipinapaliwanag niya 'yon. Talagang kaya nga dumami po yung kanya pong mga letter kasi sa dami ng issue na kanya pong tinakel. Pero dito po kay James, dito po kay Santiago, kung titignan po natin yung kanya pong letter, talagang alam mo yan, yung ang dami-dami lang din yang isinulat po dito na mahalaga pong mga paksa rin. Di ba? Mahalagang, oy, Sister Jen, nandyan ka, kulakabod. Yun, mahalagang paksa din
'di ba na kung titignan natin ay sabi po dito no na nakapaloob po dito sa libro po na ito yung mga tagubilin tungkol sa karunungan, tungkol sa maayos na pag-uugali, tungkol sa pagkilos ng isang Kristiyano, tapos yung mga pananaw ng isang mananampalataya, 'di ba? Yung patungkol po sa kayamanan, tinalakay din niya, tungkol sa kahirapan, tungkol sa tukso, mabuting asal, pagtatangi, pananampalataya, gawa, pati yung dila, karunungan, pag-aaway, pagmamataas, kababaang loob, paghatol sa kapwa, kayabangan, katyagaan, at panalangin, 'di ba? So ang dami-dami niyang ano dito, no? Napaka-exciting po na ano na pag-aaralan yung kanya pong libro sapagkat ang dami-dami po natin ditong matatakel. At dito po sa ano sa iba pong mga part po dito, titignan po nating mabuti no yung kanya pong mga isinusulat, especially dito po sa chapter 4 verse 11, yung patungkol po sa huwag humatol sa kapwa, 'di ba? Meron siyang binabanggit dito na huwag humatol sa kapwa, pero huwag natin siyang titignan as ano lang no yung kumbaga parang dito lang sa naisulat, dito tayo magi-stick dito sa verse 11 hanggang dito sa verse 12, pero titignan natin ito as a whole. Ano ba yung kung sino man po yung magtuturo no dito po sa bagay po na ito, maging maingat po tayo sa atin pong mga babanggitin kasi hindi niya basta sasabihin yung hindi paghatol without any reasons. Ano ba yung nakapaloob doon? Kasi baka sasabihin natin, 'di ba, na bawal talagang humatol, where in fact the scriptures is telling us, 'di ba, na kailangan natin ng righteous judgment, no? Kailangan natin itong i-execute, no? So maging maingat po kung sino man po yung magtuturo dito po sa chapter 4. So mga kapatid, yung dito sa sa verse 1, ang sinasabi po niya dito no, kung sino man po yung writer po nito, ay babanggitin niya yung kanyang pangalan, 'di ba? Sabi niya, mula kay Santiago, si Santiago po yung sumulat nito. Ang credit po ay nasa kanya. Sabi niya, lingkod ng Diyos. Ang problema kasi, no, hindi niya sinabing, sino bang Santiago? Kasi nabanggit ko po kanina na 4 na Santiago, di ba yung isinulat or may mga pangalan, di ba na Santiago. Parang sa kapanahunan natin ngayon, di ba marami rin yung mga magkakapangalan dito po sa Israel, ang dami-dami ding mga magkakapangalan. And mostly, 'di ba, na-identify po sila, importante po kung kanino po silang anak, kung sino yung tatay nila, kung sino yung nanay nila, kung sino yung kanilang mga kapatid. Lamang nagpakilala po itong writer po na ito, na si Santiago. Kaso ang description niya, kapatid, is so amazing, no? Sabi niya dito, lingkod or alipin, 'di ba, ng Diyos. Yun po yung description niya. Wala nang ibang mga bagay siyang binanggit. Hindi niya sinabi kapag tapos ako ng ganito, 'di ba, ganito. Kung si James man ito na kapatid ng ating half brother ng ating Panginoong Hesus, kasi siya po yung mas malapit talaga na sinasabi na siya po yung Santiago na ito na sumulat dito po sa letter po na ito. Hindi niya sinabi na ako si Santiago, kapatid ko si Jesus, parehas kaming lumaki, leader ako ng Jerusalem Church. Walang ganun na descriptions, no? Minsan nakakahiya po yung mga pastors kasi ang dami-dami nilang mga sinasabi, graduate ako sa ganyan, graduate ako sa ganito, 'di ba? Ang dami nilang ikinokonekta pati yung kanilang mga naging mga katungkulan, kung ano yung kanilang mga naging trabaho. Pero kung titignan natin, even Paul, kung ina-address niya po yung kanyang sarili, lagi nilang sinasabi, lingkod ng Panginoong Hesus,
'di ba? Alipin ng Panginoong Hesus at hindi rin po naiiba itong si Santiago sa pagbibigay ng kanyang description ng kanyang sarili. Ang sinasabi niya, lingkod ng Diyos, alipin ng Diyos. Yung sabihin mo na ganitong mga bagay ay nagpapakita, 'di ba, na isa siya talaga na na totoong mananampalataya. Kasi wala siyang ibang pinaglilingkuran maliban sa Diyos, 'di ba? Wala siyang ibang itinataas, 'di ba, sa kanyang buhay maliban sa Diyos. At habang babasahin natin, habang pag-aaralan natin yung kanya pong sulat, makakakitaan po natin siya talaga ng tunay na pagmamahal sa Diyos at tunay na pagmamalasakit, 'di ba, sa kanyang mga sinusulatan o doon sa kanyang mga kapatid. Hindi siya magiging leader ng Jerusalem Church na kung saan ay napakaraming problema sa kapanahunan na yon. Kasi kung ikaw ay magiging mananampalataya sa kapanahunan na yon, ibig sabihin nun, 'di ba, ikaw ay maise-separate doon po sa karamihan, 'di ba? Hindi mo mai-enjoy yung mga benefits, 'di ba, ng isang pagiging Hudyo, kasi hinaharang po ito, 'di ba, ng mga religious people sa kapanahunan po na yon. Itinitiwalag po nila. Mostly sa kanila hindi nakakakuha ng trabaho, walang kaya nga poor, 'di ba, yung description po. Kasi hindi nila ma-enjoy yung pagiging citizen po nila dahil nga tinatanggalan po sila ng karapatan sa kapanahunan po na yon kapag i-declare po nila na sila po ay mananampalataya, 'di ba, ng atin pong Panginoon. Kaya naalala ninyo si Paul sa kanya pong missionary journey, 'di ba? May mga instances na nanghingi po siya, 'di ba, ng tulong para sa mga kapatid na nasa Jerusalem. Kasi naghihikaos, nangangailangan po sila sa kapanahunan na yon kasi walang available na opportunity, 'di ba, para po sa kanila. So sabi niya dito, mula kay Santiago, lingkod ng Diyos at kanino? At ng Panginoong Hesukristo. That's the only description na binanggit niya patungkol po sa kanyang sarili. Lingkod siya ng Diyos at ng ating Panginoong Jesus. Masarap lang na ganun din po yung maging description sa atin, 'di ba? Pagdating po ng panahon na itong tao po na ito, lingkod siya ng Diyos at ng Panginoong Jesus. Hindi ka basta-basta matatawag, 'di ba, ng mga ganitong mga bagay kapag hindi po talaga nakita sa buhay po natin yung pagiging tunay na lingkod. Yung priority kasi yung pinag-uusapan dito. Kung hindi mo priority si God, kung hindi mo priority si Jesus, paano mo masasabi, 'di ba, sa iyong sarili na ikaw ay lingkod ng Diyos at ng Panginoong Kristo? At marami pong mga Kristiyano yung ganyan. They think lang na sila po ay lingkod ng Diyos, sila po ay lingkod ng Panginoong Hesus, where in fact wala namang bunga, 'di ba? Hindi nakikita ang bunga, 'di ba, ng kanila pong sinasabing paglilingkod. So sabi dito, ipinapaabot ko ang aking pagbati sa lahat ng mga hinirang ng Diyos. Ang letter po na ito ay para po sa lahat ng mga hinirang ng Diyos, sa lahat ng mga mananampalataya, 'di ba, na nakikipamahiyan sa iba't ibang bansa. Kasi may persecutions 'di ba, na nangyari sa kapanahunan po na ito, at ang sulat po na ito bilang leader ng Jerusalem Church, inabot po niya yung lahat ng mga mananampalataya na nag-scattered, 'di ba, dahil po sa persecution, saan man po sila dinala, 'di ba, ng Diyos. Ang mga pananalita po na ito, mga sulat po na ito, ay ito po yung kailangan nila sa kapanahunan na yon. Kasi when we are facing, 'di ba, yung mga persecutions, napakahirap po itong i-deal, especially kapag ikaw lang na mag-isa. Kaya sinisiguro po ng lingkod ng Diyos na ito na siya po ay aabot
'di ba, doon po sa mga kapatid na nagdadaan ng persecutions ng dahil po sa kanila pong pananampalataya sa Panginoong Hesus. 'Di ba? Yun lang yung klase ng persecution na credited, 'di ba? Yung pinersecute ka dahil ikaw ay mananampalataya. 'Di ba? Persecuted because of your faith. Hindi persecuted because you are being you are a kind of person na kung ikakategorize ay fool. 'Di ba? Hindi persecuted for the cause of Christ. No? So sinasabi po dito sa verse dito sa hindi ko na makita. Verse 2, sabi dito, mga kapatid, kasi sinabi ko, ang letter po na ito para sa mga hinirang ng Diyos, sa mga kapatid niya, di ba, sa pananampalataya. Sabi niya, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Di ba? Napaka hirap naman nito, na, alam mo yon yung ikaw ay dumadanas ng iba't iba, sabi dito, 'di ba? Iba't iba. Hindi lang isang uri ng pagsubok, kundi iba't iba, 'di ba? Matapos ng isa, meron na namang isa. Ganun po katindi yung mga pagsubok na pinagdaanan po ng mga early Christians sa kapanahunan po nila. Pero isa sa mga makikita po natin dito, kasi when we talk about trials or yung pagsubok, ano ba yung nagagawa nito, 'di ba, sa buhay ng isang tao, 'di ba? Ano ba yung papaano ba tayo magpe-persevere? Kaya yung theology ng faith ay makita po natin talaga na maliwanag na binabanggit po dito ni James. 'Di ba? Parang mga practical na mga lessons po ito, pero kung titignan natin ng mabuti, titignan natin ng malalim, napakadami pong magagandang mga theology, 'di ba? Yung mapapag-aralan po natin sa bawat letter or sa bawat wordings, 'di ba, ng kanya pong letter. He is talking about faith, 'di ba? About doon po sa pananampalataya. Kasi ang isang pananampalataya pala, sinasabi po dito ni James, na naa-identify po siya sa pamamagitan po ng pagsubok, 'di ba? Sa pamamagitan po ng trials. Natitest po yung klase ng pananampalataya ng isang tao sa pamamagitan po ng trials. At makikita, 'di ba, yung resulta po nito kung yung tao po na ito ay totoo ba siyang mananampalataya o hindi. It will reveal, 'di ba? It will really reveal those people kung ano ba talaga yung tunay na kalalagayan nila, tunay na kalalagayan ng kanilang pananampalataya pagdating po ng trials, 'di ba? Pagdating po ng pagsubok, no? Pagdating ng pagsubok. At kung titignan natin, ang dami pong mga taong sinubok, 'di ba, sa Old Testament, nakita natin si Job, nakita natin si Abram, si Abram talagang matindi po yung pagsubok niya, 'di ba? Kaya nga siya tinagurian na father of faith dahil ang tindi-tindi lang talaga ng kanyang pagsubok, 'di ba? Yung pagsubok niya ay kakaiba sa lahat ng mga pagsubok, 'di ba, na nakita po natin, nabasa po natin, napag-aralan po natin. 'Di ba sa kanyang katandaan, makita natin na sinabi sa kanya ng Lord na parang napaka-imposible nang magkaroon siya ng anak, 'di ba? Pero na-fulfill po ito, 'di ba, nang dahil po sa kanyang pananampalataya, nagkaanak siya kahit doon po sa kanyang yung kanyang katandaan. Tapos nung nagkaanak na itong si Sarai, hiningi naman ng Lord na i-offer niya, 'di ba? Yung patayin niya itong si Isaac as an offering, 'di ba? Pero yun ay alam po natin kasi nabasa po natin na ito ay testing lamang, 'di ba? Para po dito kay Abraham, no? So just imagine na lang na itong si Isaac, 'di ba? Naglalakad sila, maaga silang naglakad papunta po doon po sa
bundok na kung saan doon po siya i-offer, tapos makasama niya. Iba yung ano no, iba kayo po na mga sino po sa inyo yung mga tatay na si Brother Roger. Iba yung ano no, iba yung dating kapag ikaw ay mag-o-offer ng iyong sariling anak. Yung anak mo na yon ay ito yung son of promised 'di ba? Na mula dito sa anak niya na ito, magkakaroon siya ng marami pang mga supling, marami pang mga generation ang manggagaling. Ang problema, 'di ba? Hiningi ito sa kanya ng Diyos. Kung ano yung pinakamahalaga sa kanya, yun ay ang kanyang anak na si Isaac. Yun yung hiningi, 'di ba, ng God sa kanya. At alam po natin, 'di ba, na hindi po niya iyon ipinagdamot, 'di ba, sa Diyos. At napakaganda po ng kwento ng testing po ng pananampalataya nitong si Abram. Kaya kung titignan natin, ano ba yung higit na mahalaga sa atin na kapag hiningi ng Diyos, ano din po kaya yung ating magiging response, no? Ano rin po yung ating magiging reply? Kasi it reveals kung ano yung higit na mahalaga kay Abram. 'Di ba? Kung ano yung talagang priority nitong si Abram. Ni-reveal ng trial na yon, ni-reveal ng testing na yon, 'di ba? Kung ano ba talaga yung kanyang stand, 'di ba? Patungkol po sa kanyang pananampalataya sa Diyos. At sinabi po doon na nakapasa siya doon po sa testing. So iba't iba po yung mga testing, 'di ba mga kapatid, na nangyayari po sa atin pong mga buhay. Probably may iba sa atin na titest ng walang trabaho, 'di ba yung mga ganon. May mga testing din tayo na kung ano man po 'yon sa family, 'di ba, sa negosyo or whatsoever na testing na pinagdadaanan po natin. Ang tanong po doon, are we going to pass, 'di ba, yung test na 'yon? 'Di ba? Makakapasa ba tayo doon po sa test na meron po sa atin pong harapan. So, isa sa mga purpose ng trials ay yung i-test tayo sa ating pananampalataya. Palalabasin ng trial na yan, palalabasin ng pagsubok na yan, kung ano ba talaga yung tunay na kalalagayan natin sa Diyos. Kaya nga sinasabi po ni James dito na, magalak kayo, di ba? Kapag dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Sapagkat sa pamamagitan ng pagsubok, 'di ba? Tinuturuan po tayong maging humble, 'di ba, sa Panginoon. Maging humble sa Lord. Naranasan na ba ninyo 'yun mga kapatid na dumaan tayo sa pagsubok at wala talaga tayong ginawa kung hindi mag-humble, 'di ba, ng ating sarili sa Panginoon. 'Di ba? Tinuturuan tayo. So napakaganda pala yung mga testing na ito. 'Di ba? Napakaganda pala ng mga pagsubok. Kaya pala kung titignan natin itong si Santiago, ang dami din niyang pinagdaanan ng mga testing, kaya na yung mga pagsubok na napagdaanan niya sa buhay niya. Kaya nasasabi niya, 'di ba, yung mga ganito pong mga bagay. At isa ring purpose, 'di ba, ng trials ay yung alam mo, sa pamamagitan ng trial po na ito, sa pamamagitan ng pagsubok, kung ano man po yung mga pagsubok po na yan, ay kukunin tayo, 'di ba? Iwi-win tayo para palayo doon sa mundo, 'di ba? Palayo doon sa mga bagay na maaaring makapag-destroy, 'di ba, sa atin, no? Sa pamamagitan ng pagsubok po na ito, makikita natin yung tunay na kalalagayan natin, 'di ba, sa Panginoon. At sa pamamagitan po nito, 'di ba, makikita natin na ang mundo hindi naman tayo kayang tulungan, 'di ba? Wala naman talagang makakapagbigay sa atin ng tunay na kagalakan, 'di ba, maliban sa Diyos. Kaya napaka-importante pala ng trials. Alam ko sa atin, 'di ba? Ito yung mga punto na talagang napakahirap na pagdaanan, 'di ba, ng isang tao. Pero ang dami palang benefits, 'di ba? Napakarami pala nitong
pisyo, 'di ba? Nasa pamamagitan ng alam mo inaalaw 'yan ng God, 'di ba? Inaalaw ng Lord yung mga pagsubok po na ito, yung mga trials po na ito upang hindi po tayo magpatuloy, 'di ba? Doon po sana sa pagkakasala, 'di ba? Doon sa pagkakasala, 'di ba? Napansin niyo kapag nag-i-enjoy kayo sa mundo, 'di ba? Tapos wala na kayong panahon, 'di ba, sa Lord, 'di ba? Makikita po natin na kung hindi man po iaalaw ng Lord yung mga trials na kasi may trial yung mananampalataya, may trial din naman yung walang pananampalataya, 'di ba, sa Diyos. Parehas lang yung ano pagsubok 'di ba? Kung ano yung pagsubok doon sa hindi mananampalataya, ganun din naman yung pagsubok sa hindi mananampalataya, parehas lang. Ang pagkakaiba lang po kung ano po yung magiging response, 'di ba, ng bawat isa patungkol po doon po sa pagsubok na kanila pong anan. At kung titignan natin, isa rin sa mga benepisyo, 'di ba, ng pagsubok ay yung makita po natin yung kahalagahan po, 'di ba, ng sinasabi po nating hope, 'di ba, sa Panginoon. Kasi dito talaga sa mundo, we are so prone talaga sa mga testings. Kaya nga, alam mo 'yon, inaano kasi tayo tinitrim tayo perfect for heaven. 'Di ba? Lahat tinatanggal, lahat lang talaga tinatanggal. 'Di ba? Yung mga bagay na hindi po makakapagbigay sa atin, 'di ba, ng kaluguran sa Panginoon. Tinatanggal 'yan, tinitrim 'yan, tinitrim. Minsan hindi natin nauunawaan, 'di ba? Minsan nagre-react po tayo sa mga bagay-bagay, 'di ba? Pero alam mo 'yon, makikita din po natin as we go on kung talagang pinili po tayo ng Diyos. Makikita po natin kung talagang pinili po tayo ng Diyos, uulitin ko po, magtatagumpay po tayo sa kahit na anumang pagsubok. Pero yung mga hindi pinili, hindi nila kayang mapagtagumpay. Kasi yung process po na ito, masakit. 'Di ba? Yung process po na ito, mahirap. Kaya kung ano man po yung mga pinagdadaanan po natin ngayon, sunod-sunod man yan, iba't iba man po yung kanyang mukha, iba't iba mang mga pagsubok. Kapatid, ang sinasabi po ni James, magalak tayo. 'Di ba? Magalak tayo. Kasi ano yan tinitest niya sa atin, tinitest niya tayo, kung ano ba yung higit na mahalaga sa atin, hinahumble po tayo ng Panginoon, biniwin tayo ng Lord mula po sa mundo, at alam mo yon, tinatawag tayo doon po sa heavenly hope na sinasabi, no? Sa heavenly hope na sinasabi. At nire-reveal nito kung ano po yung tunay na kalalagayan ng ating puso. Ano ba talaga yung tunay nating mahal? 'Di ba? Saan ba talaga yung si Abraham napatunayan niya na ang tunay niyang pagmamahal ay nasa Panginoon sa pamamagitan po ng testing na yon na nangyari sa kanya. Tayo kapag tinitest tayo, nire-reveal nito kung sino ba talaga yung ating tunay na mahal. Kung ano ba talaga yung kalalagayan, 'di ba, ng ating puso. Kaya nga napakaganda pala na i-enjoy natin yung process ng pagsubok, yung process ng teachings. Kasi makikita din natin dito na yung value ng blessings ng God ay isusupply po niya sa pamamagitan po ng trials. 'Di ba? Sa pamamagitan po ng mga pagsubok. Nandyan Sabi niya, 'di ba, nandyan yung kanyang nandyan yung kanyang pagtulong Nandyan yung pagbibigay niya ng strength Kapag yung isang tao, inacknowledge po niya, 'di ba, na ang Diyos yung tutulong po sa kanya, hindi siya pababayaan, 'di ba, ng Panginoon. At isa rin sa napakagandang resulta po ng trials, mga kapatid, ay dinidevelop po niya tayo upang tayo rin po ay makatulong sa iba. 'Di ba? Upang yung kung ano man yung napagdaanan po natin, magiging magiging opportunity natin upang tayo po ay tumulong or makatulong din sa iba. Na ganun din po yung
anan. Kung hindi ka nakapagtagumpay doon sa testing na yon, paano mo magagamit yung iyong buhay sa pagtulong sa mga tao na dadaan o magdaraan sa ganito ring klase ng sitwasyon, 'di ba? Sa ganitong klase ng naalala ko nung ano, yung naalala ko nung anong tawag doon, nung nagkasakit po ako. Naging call center ako sa kapanahunan na yon. Kasi ang dami-daming nagtatanong, 'di ba? Ang dami-daming nagtatanong kung ano ba yung problema. Kaya naging advisor pa ako sa kapanahunan po na iyon, no? Kung titignan natin ang sakit ng process, ang hirap, napakatagal, 'di ba? Napakatagal kong walang trabaho sa kapanahunan po na iyon. Pero nakita ko yung provision ng God. 'Di ba? Nakita ko yung pagtulong ng Lord. Nakita ko lang talaga yung kanyang pagmamahal. For those of you na nakakaalam ng akin pong kwento, masasabi po talaga natin, 'di ba, na napakabuti po ng Panginoon. Napakabuti lang talaga ng Lord, pero ang hirap ng process, 'di ba, na napagdaanan ko. Napakahirap lang talaga, no? Yung ang dami-dami mong tubo sa katawan, 'di ba, yung hindi ka nakakaihi ng normal, 'di ba, lagi may mga supot sa likod, may mga supot sa harapan. Ang dami-dami lang talaga, no? Pero as I look back to those kind of memories na talagang hindi ko lang talaga ma-hold yung sarili ko na magpasalamat po sa Panginoon sapagkat nakita ko po yung kanyang kabutihan, 'di ba? Nakita ko yung kanyang kabutihan. At dumating pa sa punto na, 'di ba, ang church noon ay sa Alicia. Ang hirap kayang bumaba from third floor to first floor. Napakahirap mga isang oras yata okay. Ang hirap lang talagang kasi hindi ka naman makalakad ng maayos sa dami ng sugat mo, sa dami ng mga kung ano-anong mga hiniwa-hiwa, 'di ba? Pero it doesn't stop me, for those of you na nakakaalam at naka-witness no'n, it doesn't stop me to go to Alicia, 'di ba? Kahit wala naman akong gagawin do'n, hindi rin ako makapaggitara, wala. Basta nandun lang, it will reveal kung ano talaga yung tunay mong kalalagayan ng pag-ibig mo sa Diyos kapag ikaw po ay dumadaan sa pagsubok. May mga dumadaan sa pagsubok na ayaw na sa Panginoon, 'di ba? Kasi they question God. Sasabihin nila, bakit ako? Bakit nga ba hindi? 'Di ba? Bakit ako? Bakit ganito? Maayos naman ako, bakit ganyan? Pero yung isa palang merong tunay na pananampalataya, he or she will enjoy the testing, 'di ba? Mag-i-enjoy siya doon po sa trials or doon po sa pagsubok. Kasi sa pamamagitan po ng pagsubok, sasabihin niya po sa atin na nade-develop po yung ating kalakasan, yung ating strength. Kaya kailangan nating makapagtagumpay. Kailangan nating mapagtagumpayan kung ano man yung pagsubok na meron po tayo ngayon. 'Di ba? May mga marami po tayong mga pinagdadaanan. Kailangan nating mapagtagumpayan 'yan. Especially yung mga pagsubok na binabanggit ko po mga kapatid is in relation doon po sa atin pong pananampalataya, ha. Take note of this, sa pananampalataya po natin. Yung pagsubok patungkol po sa pananampalataya, hindi pa yung pagsubok na kung ano-ano lang, 'di ba? Pagsubok na related sa atin pong pananampalataya, no? Nagiging malakas tayo. Alam mo 'yon, nagiging tayo, no? Nagiging alam mo 'yun, yung kapag nakapagtagumpay tayo doon po sa isang pagsubok, 'di ba? Sisiw na lang sa atin yung iba pong mga bagay. Patindi po ng patindi, 'di ba, yung mga pagsubok. Pero kapag alam po natin ang reasons, alam po natin yung kahalagahan po nito, alam natin yung patutunguhan po nito, alam natin na yung mga bagay na ito ay testing lamang talaga sa ating pananampalataya. Sinasabi po ni James dito, magalak kayo, 'di ba? Yung joy, laging magkaroon kayo ng joy. Kasi wala din namang maitutulong kapag iiyak ka ng iiyak, 'di ba? May maitutulong ba kapag ikaw ay
hindi maglilingkod sa Diyos? May maitutulong ba yung mga ganong mga bagay? Di ba wala din? Kaya nga sinasabi niya dito na magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri, mga kapatid ha. Ang problema dito, or ang tanong po dito, tayo po ba ay nagdadaan ng iba't ibang uri ng pagsubok ng dahil sa ating pananampalataya? Kasi kung hindi, may problema. 'Di ba? May problema lang talaga yung ating pananampalataya kapag hindi po ito sinusubok, 'di ba? Kapag walang testing, may problema. Maaring hindi tayo kabilang, 'di ba? Doon po sa mga totoong mga lingkod, 'di ba, ng Diyos. Kasi yung mga totoong lingkod po ng Diyos, dumadaan po talaga sila, dumaraan talaga sila sa mga matitindi pong mga pagsubok ng dahil po sa kanilang pananampalataya. Verse 3, sabi dito, dapat ninyong malaman, kailangan natin ng understanding, 'di ba? Kailangan makuha natin, 'di ba, na yung mga pagsubok po na ito ay nagiging dahilan, sabi dito, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. So we will expect trials. 'Di ba? We will really expect yung mga pagsubok sa buhay na ito. Ang isang lingkod ng Diyos, hindi niya sasabihin na yung mga prosperity gospel ganyan, 'di ba? Ang itinuturo na kapag ikaw ay nasa Diyos, maayos yung buhay mo, na kapag ikaw ay nasa Panginoon, yayaman ka, 'di ba? And everything. Iyon po yung kanilang nakikita, but not to the true lingkod, 'di ba, ng Panginoon, even kay Paul, 'di ba? Kung sabi niya, kung meron akong dapat ipagmalaki, yung ipagmamalaki ko yung mga scars ko, yung ipagmamalaki ko ay yung meron akong Diyos, 'di ba, na pinaglilingkuran, 'di ba? Yung pangalan ni Kristo, yun yung aking ipagmamalaki, sinasabi niya, ano? So, napakatindi ng kanya pong mga pinagdaanan. At sinasabi po dito, yung kaunawaan po natin patungkol po sa pagsubok, mga kapatid, is really important. Kasi yung binabanggit niya dito sa verse 2, bakit tayo kailangan magkaroon ng kagalakan? Kasi ang isang resulta ng pagsubok ay yung nagiging matatag yung ating pananampalataya. 'Di ba? Ang ganda pala ng purpose niya. 'Di ba? Anong pagsubok ang pinagdadaanan natin ngayon? 'Di ba? Maganda po yung result, kapatid. Just enjoy the testing. Enjoy lang talaga yung testing na yon. Enjoy mo lang yung process. 'Di ba? Paano yung sister? Wala naman akong pagsubok. Yung pagsubok ko ay may problema. 'Di ba? Kailangan nating i-check, 'di ba, yung atin pong mga sarili sa Panginoon. Nagiging matatag yung inyong pananampalataya sa pamamagitan ng, hindi niya sinabi dito ng pagsubok, ha, kasi pag sinabi niyang ng pagsubok, isang pagsubok lang, pero ang binabanggit po niya dito sa pamamagitan ng mga, ibig sabihin marami, 'di ba? Maraming mga pagsubok. Dapat nating malaman, 'di ba, na may mga pagsubok talagang darating. 'Di ba? Ang church na kinabibilangan po natin, dumaan po sa napakatindi ring mga pagsubok. 'Di ba? Napakatitindi pong mga pagsubok. At hanggang ngayon, patuloy pa rin na sinusubok. At makikita natin yung result, 'di ba, ng lahat ng mga bagay na ito, kasi tumatatag yung pananampalataya natin sa Diyos. 'Di ba? Yung alam mo yun, yung hindi natin alam kung tayo ba i-renew o hindi doon po sa place doon sa worship place, 'di ba? Yung ang meron lang talaga sa atin is yung hope natin at saka yung faith natin, 'di ba, sa Panginoon, that whatever happens, sabi niya, 'di ba, pangako niya, hindi niya tayo iwan at hindi niya tayo pababayaan, no? Sabi dito, at dapat kayong magpakatatag, 'di ba? Kumbaga, connected ito, 'di ba? Kasi naging dapat magkaroon tayo ng kagalakan, 'di ba? Kasi yung mga pagsubok na yan ay nagpapatatag sa ating pananampalataya, at yung
katatagan po natin sa pananampalataya, sabi niya, hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. 'Di ba? Hindi pala dapat nag-i-end yung ating katatagan. 'Di ba? Nagpapatuloy po pala ito. Para sabi dito, para kayo maging perfect. 'Di ba? Kaya nga ang sinasabi ng scripture, 'di ba, ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang magliligtas. Kasi kung dadaan ang napakarami pong marami talaga tayong pagdadaanan pa. 'Di ba yung isang bata, meron na siyang mga testing hanggang sa siya'y lumaki, hanggang sa siya'y tumanda na. At kahit tayo may ang dami-dami din nating mga klase ng pagsubok na pinagdadaanan. At sa sinasabi po ni James, magpakatatag tayo hanggang wakas, hanggang kaya natin. 'Di ba? Hanggang kaya pa nating mag-isip, 'di ba? Hanggang kaya pa nating kumilos, 'di ba? Hanggang kaya pa nating harapin yung lahat ng mga bagay. Kasi darating ang panahon, hindi na natin kayang lumakad, hindi na natin kayang kumain, kung tayo po ay papalaring makarating sa mga ganong klase po ng edad, 'di ba? Pero sabi nga po, 'di ba, ng isang lingkod ng Diyos, kahit doon po kahit naghihingalo na siya, 'di ba? Even in my last breath, sabi niya, yung last breath, yun daw po yung pinaka masakit. Kung tayo po ng mga nag-aalaga, mga kapatid ng mga matatanda, especially kapag naka-witness po kayo ng isang dying person, 'di ba? Alam po natin na alam mo yun, parang isang araw na talagang hirap huminga, 'di ba? Kasi na-witness ko yung dalawang employer ko dati, 'di ba, na namatay. Talagang hinahabol nila yung kanilang paghinga. At kapag talagang malapit na sila, 'di ba, na malapit na nilang isoli yung kanilang buhay, yung hinga pala na napakalalim, yun na yung kanilang last breath, 'di ba? Panghuling hininga, 'di ba? Panghuling hininga, yun daw po yung pinaka masakit. Kaya nga yung iba nagngangalit, kaya yung iba nag-iiba po kasi yun yung subukan mo kayang hindi huminga, 'di ba? Napakahirap din. Lalo na kapag ikaw ay malalagutan na, 'di ba, ng hininga. Pero sinasabi ng scripture, even in my last breath, I will still praise the Lord. Grabe lang, no? Grabe lang yung kanyang pananampalataya at pagtitiwala, 'di ba, sa Diyos. Kaya dapat kayong magpakatatag, sabi niya. Hanggang kailan? Hanggang okay yung lahat, 'di ba? Hindi hanggang wakas. Kung maaabutan natin yung muling pagbabalik ng ating Panginoon, dapat ganun pala tayo. This is not just for you, mga kapatid, but it's also for me. 'Di ba? This message is also for me. 'Di ba? Dapat tayong lahat magpakatatag hanggang wakas. 'Di ba? Hanggang wakas. Dapat dapat lagi tayong mananalo palagi. 'Di ba? Sa kahit na anumang pagsubok, sa kahit na anumang testing, 'di ba, sa atin. Especially kapag tinitrim po tayo ng Panginoon, dinadirect tayo sa dapat nating i-priority, 'di ba, sa mga buhay po natin. Tayo, just enjoy the blessing. Mag-submit po tayo kasi sabi niya dito, 'di ba, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas. Anong binabanggit niya dito? Yung submission natin doon po sa will ng God. 'Di ba? Magpa-submit lang tayo kahit mahirap, kahit nadadapa na po tayo, kahit alam mo 'yun, minumura na tayo ng ibang tao, kahit may mga pagkakataon na hindi na tayo naiintindihan at nauunawaan dahil sa pagmamahal natin, 'di ba, sa Panginoon. Kasi nga yung sinasabi nila, "Ba't kayo lalabas, ang daming corona diyan, magpapakamatay ba kayo?" 'Di ba, yung mga ganong mga instances na maririnig. Bakit hindi mo inyo pinapangalagaan ang inyong sarili? Kasi mas mahal natin ang Panginoon. 'Di ba? Hindi ba kayo natatakot, may mga nambabato, nanununog sa mga sa mga bahay-bahay, sa mga stores. Mas mahal kasi natin yung Panginoon. Mas mahal natin ang Lord kaysa sa ating mga trabaho. Mas mahal natin ang Lord kaysa sa ating mga employer. Kaya nagpapatuloy tayo. 'Di ba? It will reveal kung ano po yung tunay nating minamahal kapag dumadaan po tayo. Inuulit-ulit ko po ito sa mga matitindi pong mga
pagsubok, no? Sabi dito, verse 5, uh, take note of the verse 4 ha, yung upang kayo maging ganap, upang kayo maging perfect, sabi niya, at walang pagkukulang. Kasi lahat ng hindi perfect at lahat ng mga may pagkukulang, hindi makakarating, di ba, doon sa lugar na inihanda ng Diyos. Kasi kulang eh. 'Di ba? Ang gusto ng Lord, buo. 'Di ba? Kahit ngayong submission natin, dapat buo. Hindi lang talaga po pwedeng hati-hati yung ating devotion. 'Di ba? Mamili ka lang talaga kung anong gusto mo. Kung gusto mo sa Diyos, magpakabuti ka sa Diyos. Kung gusto mo naman sa mundo, edi dun ka sa mundo. Kasi kung mahal mo naman pala yung mundo, tapos gusto mo rin naman pala sa Diyos, tapos hati-hati yung buhay mo, alam mo, you will just create problem in the church. Kikreate ka lang talaga. Matapos mong kuhanin yung attention ng mga tao, tapos ipapakita mo yung tunay mong katauhan, you will just create chaos, di ba, in the church. Dapat buo yung ating devotion. Buo lang talaga yung ating paglilingkod. Sa Panginoon, no? Sabi dito, verse 5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, this is about faith and wisdom, no? Faith, pananampalataya at karunungan ang binabanggit niya. Kasi sa pagsubok, mga kapatid, we need faith and we need wisdom, 'di ba? Faith and karunungan, pananampalataya at karunungan. 'Di ba? Sinasabi niya dito, ngunit kang ang sino man sa inyo ay kulang sa saglit lang. Kulang sa ano ba 'to? Ayan. Kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. 'Di ba? Humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Sabi, ang ganda lang ng word niya, no? Sa mga Christians sa kapanahunan po na yan, nagdadaan po sa napakatindi pong mga persecutions. Isa ito sa mga bagay, 'di ba, na makakapagbigay sila sa kanila ng kagaanan ng kanila pong mga nararanasan. Kasi we really need wisdom sa lahat ng bagay. 'Di ba? Sa pagdedesisyon, ang binabanggit po niya dito is decision. 'Di ba? Magdedesisyon ka lang talaga kung saan ka ba talaga, kapatid, kung ano ba talaga yung i-prioritize mo, 'di ba, sa buhay mo. At kung nahihirapan ka, 'di ba, sa lahat ng bagay, sabi niya, humingi kayo sa Lord, 'di ba, ng karunungan. Yung karunungan na nagmumula sa Diyos, hindi kanya ihihiwalay sa Diyos. 'Di ba? Yung karunungan na nagmumula sa Panginoon, ilalapit kanya ng totoo sa Diyos. Kapag hiningi mo yung karunungan ng mundo, anong sasabihin niya sa iyo? Enjoy your life, 'di ba? Enjoy your company, 'di ba? Masasaya silang mga kasama kasi mundo lang sila eh. Wala silang iniisip na pagdating sa kanilang eternity with the Lord. Kaya kailangan mong maging marunong kahit sa sino man yung iyong mga nakakasama. 'Di ba? Kailangan mo talaga ng karunungan sa lahat ng area ng buhay natin. Kailangan natin ng karunungan. At kung hindi natin, alam mo 'yon, hindi ko iniisip yung tungkol sa ganitong bagay, tungkol sa ganyang bagay, pero gusto ko naman sa Diyos. Baka kailangan mong humingi ng karunungan para ituro sa iyo ng God kung ano ba yung higit na mahalaga na dapat mong pagtuunan ng pansin. 'Di ba? Importante po 'yun, mga kapatid, kasi alam mo 'yun, hindi kailangan ng Diyos yung divided na puso. 'Di ba? Yung undivided ang kailangan niya. 'Di ba? Yun yung gusto niya. Hindi po pwedeng nakikisayaw ka sa mga mananampalataya, tapos nakikisayaw ka rin sa mga hindi mananampalataya. 'Di ba? Alam mo yun yung sinasabi nila hindi naman dapat na kung alam mo yun, may katuruan din si Paul pagdating sa bagay na yon. Pero ang sinasabi ko dito, huwag kang makisama.
'Di ba? Doon sa mga Kristiyanong nagsasabi na sila'y mananampalataya, pero gumagawa naman ng ganitong bagay. Pero tayo, enjoy na enjoy tayo sa kanilang company. Hindi. Hindi lang talaga. 'Di ba? Talagang ako, tinuturuan ko yung sarili ko to cross out those people na hindi magbibigay sa akin, 'di ba, ng kapanatagan sa paglilingkod, 'di ba, sa Panginoon. Once na na-identify ko na, 'di ba, yung mga spirits na meron po sa kanila. Kasi importanteng alamin natin ito ba, itong tao ba na ito magbibigay sa akin ng higit na pagmamahal sa Panginoon o hindi, 'di ba? Or kung itong tao ba na ito ay willing magpabago sa pamamagitan ng buhay ko, 'di ba? So magi-stick ako doon sa tao na 'yon, 'di ba? Magi-stick tayo doon sa tao na 'yon. Kasi tayo yung papadala ng Lord to be a person, 'di ba, natatabi. Pero kung hindi naman nagbabago at hindi naman, kapatid, wag nang 'di ba, yung mga i-carry natin na mga cross, 'di ba? Alam mo 'yon, dapat kailangan din natin ng karunungan, 'di ba? At yung karunungan na 'yon ay ang Diyos nagbibigay. Sabi niya dito, sagana yung kanyang pagbibigay at hindi siya nanunumbat. Verse 6, subalit ang humihingi, meron namang 'di ba? Sagana nga ang Diyos sa pagbibigay ng karunungan, pero merong dito, no? Merong requirement ang God. Sa 6 sabi niya, ngunit, sabi niya, subalit, ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos. Yun ang problema. Dapat magtiwala sa Diyos, hindi magtiwala sa kasama, hindi magtiwala sa mundo, hindi magtiwala sa kung sino-sino, magtiwala sa sarili, di ba? Hindi. Magtiwala sa Diyos. Sabi niya, yun yung pinaka-requirement. Dapat magtiwala ka kung gusto mo ng karunungan, kung gusto mong humingi, ano ba yung dapat hingin? Yung karunungan, di ba yung binabanggit niya dito? Yung karunungan ang binabanggit niya, hindi kung hihingi ako ng BMW, alam mo yun, hihingi ko ng ganito, hihingi ako ng ganyan. Hindi. Karunungan po yung binabanggit niya, no? Karunungan yung binabanggit niyang hihingin. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. 'Di ba? Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan, 'di ba? Yung nag-aalinlangan daw kung saan-saan lang siya pumupunta, 'di ba? Yung alam mo yon, yung mga tao na walang direction yung buhay, kung saan-saan, kung sino-sino, kung saan-saan na mo lang sila makikita, kung sino-sino lang yung kanilang mga kasama, 'di ba? Wala silang commitment 'di ba? Hindi sila submissive doon sa Panginoon. Kaya tinatangay sila ng hangin sa kahit na saang mang pumunta, 'di ba, yung hangin. Ganun po inihalin tulad yung mga taong nag-aalinlangan, 'di ba? Nag-aalinlangan. Kailangan tignan natin, magtiwala sa Diyos una, huwag mag-alinlangan. 'Di ba? Huwag mag-alin. Kung gusto mo ng wisdom from God, kailangan mong magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. 'Di ba? Huwag mag-alinlangan kanino? Sa Diyos. 'Di ba? Huwag tayong mag-alinlangan sa Diyos kung gusto natin ng karunungan. Magtiwala tayo sa Diyos at huwag tayong mag-alinlangan. Alam mo yung verse na ito, ginagamit nila sa kung saan-saan. 'Di ba? Yung sinasabi nilang pag nanghihingi ng kunyari 1 million, 'di ba, yung mga ganong mga bagay, ginagamit nila, nanghihingi ng kotse, 'di ba? Ginagamit nila minsan yung verse na ito. 'Di ba? Ang binabanggit po dito, mga kapatid, is about pagsubok, about pananampalataya, about doon sa karunungan, 'di ba? Na kailangan hindi lang basta-basta mo hihingin ito, merong requirement yung God na kailangan mong magtiwala sa Diyos una sa lahat. Paano yan, sis? Hindi naman ako masyadong nagtitiwala. Kailangan buo, 'di ba, yung pagtitiwala, at kailangan ng kailangan huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Yung hangin yung Lord niya, 'di ba? Kung alam mo yun, may mga taong ganun,
may spirit sila ng manipulation, 'di ba? Na kapag akala mo totoo, 'di ba? Pero hindi mo namamalayan you are being manipulated at gagawin mo kung ano yung mga parang puppet, 'di ba? May mga puppet na kung ano yung gusto ng ng nagho-hold sa kanila, yun po yung kanilang ginagawa. Napakahirap pong kumilos if you are being manipulated. Kaya nga sinasabi po dito, mga kapatid, na sa Diyos lang, magtiwala ka sa Diyos, huwag kang mag-alinlangan sa Diyos, 'di ba? Huwag kang mag-alinlangan sa Diyos, no? Sabi dito, huwag umasang, ito, mga negative ito ha, mga negative. Sabi niya, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon, huwag lang talagang aasa, 'di ba? Yung na tatanggap mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Pabago-bago, maglilingkod ba ako sa Diyos o hindi ako maglilingkod? Magsisimba ba ako o hindi? May mga choices siya. Ang init-init niya sa Lord, tapos hindi na naman. Tapos alam mo yon, yung gusto niya ng wisdom mula sa Panginoon. Tapos ayaw na naman, maglilingkod sa Lord, pero kapag may mga pagsubok, ayaw na naman niya. 'Di ba? Hindi na naman siya makikita kung may kagalit siya, ayaw niyang maglingkod, ayaw niyang magpatuloy, 'di ba? Lahat naman tayo ganon, minsan yung ating nararanasan. Pero yung pabago-bago ka ng isip, 'di ba? Pabago-bago ng isip, sa huwag umasa. Ang sakit nito 'di ba, na words dito. Pero alam po natin na ang purpose po ni Santiago sa pagbibigay po ng mga sulat na ito is to strengthen the brethren. Na kailangan isa lang talaga yung isip mo. 'Di ba? Isa lang natutunan ko lang talaga 'yan sa Panginoon. Kung talagang mahal mo ang Lord, you will love the church and you will love His people. 'Di ba? Yun lang talaga yung uunahin mo. Kasi kapag divided yung puso mo, naku kapatid, mapapagod ka lang at the same time, alam mo yun, hindi ka makakapag-focus, hindi ka makakalakad ng maayos. Gagawin mo lang yung mga tungkulin mo, 'di ba? Minsan kasi gusto mo lang makita ng iba na meron kang ginagawa. Pero actually, 'di ba, ang tunay na paglilingkod sa Panginoon, naka-focus ng buo, 'di ba, sa Panginoon. Yung buo yung kaya niyang ibigay, 'di ba? Marami pong mga tao yung kayang ibigay yung kanilang buo, 'di ba, sa Panginoon. So sabi dito, dapat magalak ang mahirap. Verse 9, dapat magalak ang mahirap na kapatid kapag siya'y itinataas ng Diyos. At gayon din naman ang mayamang kapatid kapag siya'y ibinababa, sapagkat ang mayaman ay lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay nalalanta sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang kagandahan. Gayon din naman ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang kaabalahan. 'Di ba? Kasi sa panahon po nila, 'di ba, nabanggit ko po kanina, napakahirap po ng buhay nila. Yung mga Kristiyano, mga kapatid, yung mga unang manampalataya, dumaan po talaga sila sa kahirapan, nawalan sila ng trabaho, 'di ba? Pinalayas sila sa kanilang mga sinagoga na inaatenan, hindi sila binigyan ng kaya marami po yung naghirap, 'di ba, sa kapanahunan po nila. Pero alam mo 'yon, ang higit na mahalaga kasi sa kanila ay yung pananampalataya at pagtanggap nila sa Panginoon more than anything else. 'Di ba? Kahit sabi niya, kaya nga sabi niya dito, 'di ba, na kung yung mga mahihirap, 'di ba, ay dapat magkaroon ng joy, dapat magalak sila. Kasi itataas sila ng Diyos itinataas sila ng Diyos Ipinapakita lang, 'di ba, ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng pagsubok na yung kahalagahan ng Diyos, yun yung higit na dapat nilang makita. 'Di ba? Hindi ng kahit na anumang bagay na ino-offer ng
mundo, 'di ba? Ino-offer ng mundo. Kasi yung mga mahihirap na ito, 'di ba? Nandun yung supplication ng God, nandun yung provision, 'di ba, ng Lord. Marami din namang mga mayayaman na mga naging mananampalataya, 'di ba, sa Panginoon na mababasa natin sa New Testament at ginamit nila yung kanilang resources, 'di ba? Para doon po sa kanilang ginagawa, 'di ba, sa Panginoon. I remember doon po sa church na ina-attendan ko po dati sa Laguna, 'di ba? Yung mga I think Sister Jan is doing it, 'di ba? Kasi si Sister Jan may sasakyan siya. Tapos nakikita ko na na alam mo yun, dala-dala niya yung mga tao, 'di ba, papunta doon sa ano sa church. 'Di ba, kahit doon po sa inatinan ko sa Laguna, lahat ng mga may sasakyan saka noon, sa kapanahunan na yon ay talagang kumukuha sila ng mga mahihirap na mga walang mga masakyan, 'di ba, yung mga walang mga pamasahe, ginagamit nila for the ministry, 'di ba, yung mga mayayaman na ito, na yung mga mayayaman na hindi lumalayo, 'di ba, yung kanilang loob sa Panginoon. Kasi marami rin yung mayaman na gano'n, nakala niya pwede niyang bilihin, 'di ba, yung Diyos, na kung magbibigay siya ng mas malaki, mas malaki yung kanyang puwang sa kalangitan. Ang binabanggit po dito, 'di ba, ni Pablo, na kapag ibinababa yung isang mayaman, 'di ba? Sabi niya, at gayon din naman dapat magalak din yung mayaman na kapatid siya ha, kapag siya'y ibinababa, 'di ba? Kasi saan nagtitiwala madalas ang mga mayayaman? Sa kanilang pera, sa kanilang salapi, 'di ba? 'Yun kadalasan yung kanilang pinagtitiwalaan. Kapag nakakilala ka sa Panginoon, saan ka magtitiwala? Sa Diyos, 'di ba? At hindi na yung salapi, hindi na yung kabuhayan mo, yung priority mo, kundi ang Diyos. Si Pastora Maris, yung dati bumisita po sa atin, ay may kabuhayan, 'di ba? May talagang kung ika-categorize natin siya, may kaya, 'di ba? May mga businesses, may mga condos and everything. Tapos sabi niya sa kwento niya, yung una niyang ministry, 'di ba? Ay maglinis ng church, ay maglinis ng kubeta sa church. Yun yung ang kubeta pa sabi niya ay wala doon sa loob ng building sa labas. Isang mayaman, may mga katulong, may mga driver, tapos yun yung kanyang ministry, maglinis ng kubeta, 'di ba, sa labas ng church. So just imagine na lang yun mga kapatid, 'di ba, na sasabihin, ba't ito, 'di ba? Bakit ako maglilinis diyan? O tusan ko na lang yung aking katulong or tusan ko na lang yung aking driver. Pero hindi, 'di ba? Hindi. Siya yung gumagawa kasi ginagawa niya yung pumupunta siya doon sa mga mahihirap na mga places, 'di ba, upang mag-minister, 'di ba, sa kanila. At kung ang tingin ng mundo ay ibinababa siya, 'di ba? Dahil sa kanyang paglilingkod sa Diyos, itataas siya mataas naman ang pagtingin sa kanya, 'di ba, ng Diyos. Pero yung mayaman na abala sa lahat ng bagay na ang priority niya ay tungkol sa kanyang kayamanan at hindi ang Diyos, sinasabi niya dito, mamamatay siya sa gitna ng kanyang kaabalahan. Parang Marta, 'di ba yun? At marami pong mga ganyan sa kapanahunan po natin. Ngayon, hindi lang yung mga mayayaman, kahit yung mga simple at mga ordinaryong mga tao, minsan abala po sila sa kanilang mga buhay na wala namang koneksyon, 'di ba, sa kanilang ministry sa Panginoon. So maging lang siguro sabi ng isang dati nating kapatid, 'di ba, dapat maging balance lang yung buhay mo. 'Di ba, sabi niya, dapat maging balance lang. Pero alam mo, hindi 'yun para sa akin hindi 'yun totoo, 'di ba? Hindi mo kailangang i-balance yung buhay mo, 'di ba? Kasi pag binalance mo, meron pang natitira, 'di ba, para sa sarili mo, para sa mundo. Ang sa akin, ang sinasabi ko po dito, ang buhay natin ay dapat sa Panginoon lang. 'Di ba? Hindi mo na ito kailangang mag-enjoy ka din and ganun yung sinasabi nilang balance life, 'di
'di ba na pagkatapos mo may spiritual life ka, meron ka ding buhay sa mundo. Dapat balance yung sinasabi nila. Pero hindi, sa perspective ng Panginoon, dapat siya lagi yung ating inuuna. At ang tatahakin natin ay yung daan lamang na kanyang ginawa, 'di ba, para po sa bawat isa po sa atin. So, let's enjoy the testing, kung ano man po yung testing na meron po tayo sa kapanahunan po na yon. At ang question po ay akin pong itatype, mga kapatid. Ibibigay ko na po kay Sister Demi. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, at muli ay papuri sa Panginoon sa gabi pong ito, sa ating pong napag-aralan. Yun nga po, mga kapatid, bilang isang Kristiyano, wala nga pong exempted sa mga trials, di po ba, sa mga buhay natin. Kung meron man pong mga trials, yung mga unbelievers, maging tayo din po, mga kapatid. Pero ang trials po na ating pong nararanasan sa mga panahon na to ay hindi dahil gusto lang or ibinigay lang sa atin. Kung hindi, may purpose po tayo, mga kapatid, sa mga trials na ito. At iyon po, mga kapatid, ay yung makita ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay, yung ating pananampalataya sa Kanya. Kaya nga po napakaganda ng ating napag-aralan ngayong gabi. Sabi nga kanina sa introduction ni Sister Meds, na itong libro ng Santiago, kung makikita nga po natin, ay napakaiksi na lang po, diba? Hanggang chapter 5 lang siya. Pero yun nga, napaka-concise ng libro pong ito. Gayon din po, mga kapatid, yung ating pong natutunan ngayong gabi. Napakaiksi niya lang po, pero napakadami pong katuruan, aral ang pinaalala po sa atin. At ito nga po ay yung ating pananampalataya at yung ating wisdom na sa mga panahon na ito, sinasabi nga po ni Santiago na tayo ay maging